Sa halos kalahating siglo, dala ng Syria ang pinakamabigat na bansag mula sa Washington. Ngayon, opisyal na itong nawala. Ipinagiwang ni Pangulong Ahmad al-Shara ang desisyon ng US na alisin ang kanyang bansa sa listahan ng mga estadong sumusuporta sa terorismo at personal niyang pinasalamatan si Donald Trump. Ito ang Syria ngayon. Ngayon, inaalis na ng Syria ang isang madilim na pasanin at binubura ang isang masakit na kabanata ng nakaraan upang magsimula sa landas ng pag-unlad at muling pagtatayo. Konstruksyon at muling pagtatayo. Inalis na ang mga parusa at tinanggal na ang mga restriksyon. Naging epektibo ang desisyon matapos ang 45 araw na pagsusuri ng Kongreso. Sinabi ni Kalihim ng Estado, Marco Rubio, na kinikilala nito ang mga positibong hakbang at karagdagang pangako ng gobyerno ni al-Shara na tuluyang ilayo ang Syria mula sa internasyonal na terorismo. Ang pagtatalaga ay naglagay ng mga limitasyon sa US tulong, pagluwas ng kagamitang pandepensa, at mga transaksyong pinansyal at nanatiling isa sa pinakamalaking hadlang para sa mga bangko at dayuhang kumpanya na nagbabalak magnegosyo sa Syria. Umaasa kami ng pagtanggal sa huling hadlang na ito ay magbubukas ng daan, magpapabuti sa kalagayang pang-ekonomiya at muling mag-uugnay sa Syria sa pandigdigang sistemang pinansyal at pang-ekonomiya. Makakatulong din ito upang mapataas ang pamumuhunan sa Syria. Ngunit nananatiling kontrobersyal ang pagtanggap ng Washington sa bagong pamunuan ng Syria. Si al-Shara, na kilala bilang Abu Muhammad al-Julani, noong mga taon niyang namuno sa Nusra Front ng Al-Qaeda sa Syria, ay minsang may $10 milyong na patong sa ulo mula sa US. Inalis lamang ito ng Washington matapos niyang mapatalsik si Bashar al-Assad sa isang mabilisang opensiba noong Disyembre 2024. At ang kanyang pamumuno ay lalo lamang napalalim ng mga pangamba para sa mga minorya sa Syria. 15 daang alawite ang napatay sa mga sektaryang masaker noong Marso 2025 na kinasasangkutan ng mga puwersang nasa ilalim ng utos ng bagong pamahalaan. Makaraan ng ilang buwan, 1,700 katao, karamihan ay mga sibilyang Druze, ang napatay sa Sweda. Paulit-ulit na nagbabala ang Israel laban sa pagbibigay ng lehitimasyon sa pamahalaan ni al-Shara. Sinabi noon ni Foreign Minister Gideon Saad na ang mga bagong pinuno ng Syria ay mga jihadista at nananatiling jihadista, kahit pa ang ilan sa kanilang mga lider ay nagsuot na ng mga Amerikana. Para sa Washington, ang pag-alis sa pagtatalagang yon ay isang pagtaya ng pamumuhunan at internasyonal na pakikipag-ugnayan ay maaaring magpatatag sa Syria matapos ang mga taon ng digmaang sibil. Para sa mga kritiko nito at sa maraming minorya sa Syria, ang tanong ay kung tunay na nagbago na ba si al-Shara at ang mga dating jihadista sa paligid niya. Ngayon, makakasama natin si Brian Catulis, isang senior fellow sa Middle East Institute. Brian, talagang kabangha-mangha ang pagbabagong ito. Sa madaling salita, ang US ay lumilipat mula sa pagtrato sa Syria bilang isang taga-suporta ng terorismo, patungo sa pagbubukas ng pinto para sa pamumuhunan. Kaya sa tingin mo, gaano dapat kalaki ang tiwala ng Washington kay Ahmad al-Shara at sa kanyang gobyerno, lalo na kung isasaalang-alang ang kanyang nakaraan na may kaugnayan sa Al-Qaeda? Sa totoo lang, sugal ito, pero ito ay isang sugal na tinanggap ni Pangulong Trump mula nang siya ay bumalik sa pwesto. Kung matatandaan mo, nung bumisita siya sa gitnang silangan noong Mayo ng nakaraang taon, isa sa mga unang ginawa niya ay makipagkita kay Pangulong al-Shara. At marami na rin siyang nasabing positibo at magagandang bagay tungkol kay al-Shara. At sa tingin ko, ang kanilang estratehiya dito ay subukang mag-alok ng mga insentibo upang hikayatin at bigyan ng motibasyon ang pamunuan ng Syria na mamuno ng mas inklusibo. Pero isa itong sugal dahil sa kanyang nakaraan at sa nakaraan ng marami sa mga tao sa kanyang gobyerno. At gaya ng alam natin, nahahati nito ang mga pangunahing bansa sa rehiyon. Ang Israel ay talagang nagdududa tungkol dito. Ang Turkey at Saudi Arabia ay napudyok sa hakbang na ito. Kaya makikita natin sa paglipas ng panahon kung ang sugal na ito ay magbubunga at magdadala ng katatagan sa rehiyon. Tama. Ibig kong sabihin, gusto kong ipaliwanag mo ito para sa ating mga manonood. Dahil sa tingin ko, maraming nalilito kung bakit handang-handa at bukas si Trump na tanggapin si al-Shara bilang isang lider. At literal na, alam mo, ipinapadala niya ang mensahe na ipinapakalat niya na isa na siyang nagbago kahit na may jihadist na nakaraan ang taong ito. Sa tingin ko may dalawang dahilan. Una, nakikita natin sa pakikitungo ni Pangulong Trump sa bawat leader sa mundo, hindi talaga siya interesado sa mga pagpapahalaga. Hindi siya yung tipo ng tao na pinapahalagahan ang demokratikong mga prinsipyo. May pagdududa pa nga dito sa Estados Unidos kung pinangangalagaan ba niya ang sariling mga pagpapahalaga ng Amerika. Kaya naman masaya siyang makipagkita sa leader ng North Korea. Kaya sa ganong aspeto, hinahangaan niya ang kapangyarihan kaysa sa mga taong sumusuporta sa parehong mga pagpapahalaga na meron tayo. At sa totoo lang, alam mo, si al-Shara ay tinutugis ng Estados Unidos ilang taon lang ang nakalipas. Pero ngayon ay may kapangyarihan na siya at handang makipagtulungan si Pangulong Trump sa kanya. Pangalawa, sa tingin ko, ang pananaw ni Pangulong Trump para sa rehiyon. Alam mo, nakatuon ng mga tao sa layunin niyang palawakin ng Abraham Accord, pati na rin ang nakakalitong pabago-bago niyang pulisya tungkol sa Iran.
Pero sa totoo lang, naglaan siya ng maraming oras at atensyon sa Syria at Lebanon, sa Levant, at gusto talaga niyang tulungan ang mga leader doon na patatagin ang kanilang sariling sitwasyon. At dahil dito, sumasalungat siya sa ilan sa mga pananaw na naririnig natin mula sa mga bansa tulad ng Israel. Tungkol naman sa Israel, muling binibigyang diin ni Ministro ng Depensa na si Israel Katz na hindi aalis ang militar ng Israel sa kanilang buffer zone sa Timog Syria. Brian, manatili ka muna sa amin. Gusto ko munang marinig kung ano ang sasabihin niya. Mula rito, tanaw namin ang Damascus na may layong 35 kilometro. Mula sa itaas, tanaw din namin ang lambak sa Lebanon kung saan naroon ang kuta ng Hezbollah. At syempre, tanaw din namin at pinoprotektahan ang mga komunidad ng Golan Heights at Galilea laban sa mga puwersang jihadist na narito sa kabila. Maraming puwersang jihadist na nasa loob din ng rehimeng Syrian. Ilan sa kanila ay kabilang sa iba't ibang teroristang organisasyon. Mula sa lahat ng direksyon, ang layunin nila ay atakihin ang Estado ng Israel at ang IDF na narito at mananatili rito at hindi aalis dito. Tinitiyak na hindi na maling mangyayari ang mga bagay na ito. Ito ang pangunahing aral ng ika-7 ng Oktubre. Talagang kinokondena ng Syria ang tinatawag nilang ilegal na pagpasok ng Ministro ng Depensa ng Israel sa timog ng bansa, kung saan nakita natin siyang nagbigay ng mga pahayag na ito. Brian, gusto ko makausap ka ng kaunti tungkol sa Israel at kung paano mo sa tingin maapektuhan ng Israel ng desisyon ng Estados Unidos na alisin ang Syria bilang isang teroristang estado mula sa kanilang listahan. Sa totoo lang, gaya ng nabanggit ko, ito ay parang pagsusugal para sa Estados Unidos. Pero ang tunay na panganib ay mararamdaman ng mga bansang tulad ng Israel na kailangang harapin ito sa sarili nilang rehiyon. At sa totoo lang, alam mo, ang kasalukuyang gobyerno ng Israel ay halos pareho pa rin ng gobyerno ng Israel na nabigong protektahan ng sarili nitong mga mamamayan noong Oktubre 7, halos 3 taon na ang nakalipas. At sa tingin ko, marami itong nagawa para subukang talunin ang mga kaaway ng Israel sa Lebanon, sa Tehran at Iran at sa Syria. Pero sa tingin ko, nagsagawa rin ito ng pulisiya ng mga pag-atake na walang malinaw na estratehiya. Hindi malinaw sa akin kung ano talaga ang layunin ng kasalukuyang gobyerno ng Israel. At talagang interesante makita na pagdating sa usapin ng Syria, sa tingin ko may hindi pagkakasundo sa pagitan ng Estados Unidos sa ilalim ni Donald Trump at ng Israel sa ilalim ng pamahalaan ni Netanyahu. Sa tingin ko, iyon nga talaga ang dahilan ng isang pananaw na nagmumula sa Israel sa kasalukuyan. Alam mo, sa tingin ko, ang huling bagay na gusto kong itanong sa'yo ay tungkol talaga sa pagtanggi ng Israel na umatras mula sa buffer zone sa hangganan ng Syria. Alam natin na, pinipilit ng Washington ang Israel at Syria na magkasundo sa isang uri ng kasunduan sa kapayapaan. Siguro yun ang pwede nating itawag doon. Pero sa tingin mo ba, ang pagtatangkang magtatag ng mas malawak na kasunduan sa seguridad kasama ang Syria ay tuluyang ituturing na imposible kung hindi handang umatras ang Israel mula sa lugar na ito? Oo, syempre, ang ibig kong sabihin, ang pangunahing responsibilidad ng kahit anong gobyerno ay protektahan ang sarili nitong mga mamamayan. At muli, ang mga alaala ng Oktubre 7 at ang pagsalakay mula sa Gaza ay buhay na buhay pa rin sa isipan ng maraming Israeli. Kaya hangga walang tiwala at kumpiyansa na nabubuos sa pagitan ng dalawang panig, Israel at Syria, at dito pumapasok ang problema sa pabago-bago at palabas na diplomasya ni Pangulong Trump. Madalas, hindi nito nabubuo ang tiwala at kumpiyansa sa pagitan ng mga panig. Kaya hindi niya masolusyonan ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine o kaya pabago-bago siya ng desisyon tungkol sa Iran sa hindi maayos na paraan. Kaya naintindihan ko kung bakit gustong subukan ng Israel na magpanatili ng isang uri ng buffer zone para maprotektahan ang kanilang mga mamamayan dahil sa kawalang katiyakan na nakikita nila sa rehiyon, pati na rin ang kawalang katiyakan na dulot ng pulisya ng US ngayon. Sige Brian, gusto kitang pasalamatan sa pagsama sa amin. Lilipat na tayo sa susunod nating paksa, Azerbaijan. Maaring ba na ang Azerbaijan ang hindi inaasahang tagapamagitan na pumipigil sa direktang banggaan ng Israel at Turkey sa Syria? Habang tumitindi ang tensyon dahil sa lumalawak na presensya ng militar ng Turkey doon, pumapasok ang Azerbaijan bilang tagapamagitan sa pagitan ng dalawang bansa upang maiwasan ang sagupaan ng kanilang mga puwersa. Ayon sa mga sangguniang Israeli, tinulungan ni Pangulong Ilham Aliyev ng Azerbaijan na magtatag ng direktang pag-uusap sa pagitan ng Israel at Turkey noong nakaraang taon. Kabilang na ang isang mekanismo na layuning maiwasan ang maling kalkulasyon sa militar. At makakasama natin ngayon para ipaliwanag ito ang aming korespondente na si Badir Slaydin. Kaya Badir, kakaiba ang ginagampanan ng Azerbaijan bilang tagapamagitan ngayon. Bakit mo sa tingin ay sobrang interesado ang Baku na pigilan ng sagupaan ng Israel at Turkey? At gaano mo sa tingin ka-epektibo ang back channel na ito? Well, marami silang interest dito. Siyempre dahil una sa lahat, isa sila sa pinakamalalaking bumibili ng armas mula sa Israel, lalo na nung digmaan sa Nagorno-Karabakh. At syempre, sila rin ang nagsusupply ng langis ng Israel. Dumadaan talaga yon sa Turkey na siya namang isa pang mahalagang kalahok dito. Ang isa pang panig dito na malapit din sa Azerbaijan pagdating sa militar, pero tiyak na malapit din sa usaping etniko. Dahil ang mga Azerbaijani ay mga Turk una at higit sa lahat. At kaya napakahalaga para sa Azerbaijan na hindi makakita ng anumang alitan sa pagitan ng dalawang bansang ito na kailangan nilang panigan kung sakaling lumala ang sitwasyon sa kasalukuyang labanan sa Syria.
kung matatawag na nga ba itong isang labanan. Gayon din, gusto ng Azerbaijan na maging, alam mo na, mas mahalagang aktor sa rehiyon ng Gitnang Asya. Pinag-uusapan natin ang bansa na kamakailan lang ay lumitaw na may bagong proyekto na ito sa Zangezur Corridor na sinuportahan ng US. At syempre, gusto nilang gumanap ng malaking papel sa lugar sa pangkalahatan. Ngayon, tungkol sa pagiging epektibo ng buong hakbang na ito na nakikita nating ginagawa ng Baku, kailangan munang linawin na ito ay kasabay ng US, kasay rin ng hakbang ng US. Pero may isa pang kalamangan si Ilham Aliyev kumpara sa hakbang ng US. At ito ay ang katotohanan ng hindi siya si Tom Barak. Isang tao na hindi pinagkakatiwalaan ng panig ng Israel based sa nakikita natin sa publiko mula kay Tom Barak. Isang bagay na talagang hindi sinasang-ayunan ng Israel. At iyan ang dahilan kung bakit mas pinagkakatiwalaan na yon si Ilham Aliyev ng panig ng Israel. Naglalagay ito ng pagdududa na yon kung gaano ba talaga nagtitiwala ang Israel o itinuturing na neutral ang hakbang ng US lalo na si Tom Barak sa usaping ito. Ang mga kontrobersya sa pagitan ng Turkey at Israel sa pangkalahatan. Kung titingnan sa hinaharap, ano sa tingin mo ang pinakamalaking alalahanin ng Israel na yon? Ito ba ay ang lumalaking presensya ng militar ng Turkey sa Syria o kahit ang pagtatangkang magkaroon ng presensya sa Syria? O alam mo, ang posibilidad na ang isang pagkakamali sa pagitan ng dalawang bansang ito ay maaring humantong sa mas seryosong sitwasyon? Well, may tactical na aspeto ito na syempre, ito ang pinaka nakakatakot sa lahat. Kasi kung may mangyari habang may makitang eroplanong Israeli sa ibabaw ng Syria at inisip ng militar ng Turkey na ang eroplanong ito ay papunta talaga sa teritoryo ng Turkey at pinabagsak nila ito, siguradong sitwasyon yon na hindi mo na basta-basta mapapakalma. At syempre, ang buong, alam mo na, komprontasyon na pwedeng mangyari kung umatake ang Israel sa isang asset ng Turkey sa Syria, isa rin yon sa mga bagay na napakahirap kontrolin. Ngayon, ito ang tactical na aspeto nito, pero may estratehikong aspeto rin ito. Kung paano tinitingnan ng Israel sa hinaharap ang rehiyong kinabibilangan ng Syria. Kung maglalagay ang Turkey ng mga radar, mga advanced na radar sa teritoryo ng Syria, Kasama na siyempre, sistema ng depensa sa himpapawid, nililimitahan nito ang kakayahan ng Israel na kumilos. Sa pangkalahatan, lalo na kapag pinag-uusapan natin ang sitwasyon sa Iran na hindi pa tapos at mukhang hindi pa ito matatapos sa lalong madaling panahon. Kaya kung gagamitin ng Israel ang himpapawid ng Syria, sa totoo lang, ginamit na rin nila ang himpapawid ng Syria bago pa bumagsak ang rehimen ni Assad. Pero tiyak na ngayon gusto nilang samantalahin ito. O gamitin ang himpapawid ng Syria para atakihin ang Iran kung sakaling may mangyari, syempre, sa hinaharap.